Ang sarap pala bumalik sa pagkabata. Yung walang iniisip na problema, yung habang idinuduyan ka, parang ang gaan-gaan lang ng buhay. Ang liwanag ng isipan mo, pakiramdam mo, walang gulo sa mundo. Naglalakad ka ng malaya, sa kapaligiran na tila hawak mo ang sayo. Malubak man ang kada hakbang mo. Ituloy mo lang ang lakad. Pag-arating mo din ang paraiso. And guys, we're back. After 6 or 7 months, ito na, nakapag-camp na ulit kami. So, nandito tayo sa Anika Happiness Campsite sa may, saan ba to? Cavinti, Laguna. Ayan. So, ano yung unang plan natin? Ano ang plan natin? Kali yung una kasi sa Mapanuepe yung plano talaga. Siguro dahil ayun, nag-search kami ng mga pros and cons nung Mapanuepe. Ayun nga, medyo may na-bother kami sa issues ng marami raw nanakawan. Tapos syempre mahirap puntahan, lalo ngayon medyo maulan. So, itong si wife, naghanap na naman ng parang alternative doon. So, yun, dito tayo nakapunta ngayon sa Anika Happiness Campsite. Mm-mm. And madaming magandang reviews sa kanya. So sabi namin, hala, sige nga, try natin. Kasi yung iba talaga, sobrang saya nung mga TikTok videos nila or sa Facebook. Ang ganda talaga ng naging experience nila. So sabi namin, sige, parang Mapanuepe Lake din siya. Sabi pa nga nung iba, mas better pa daw yung experience Talaga? nila dito sa Anika Happiness kaysa sa Mapanuepe Lake. So para hindi na kayo matakot sa mga issues sa Mapanuepe, like mabalahaw ka or mawalan ng gamit, try na lang namin dito. Mas malapit pa siya sa place namin, sa Quezon City. So yun, nag-inquire na kami. So sa inquiry lang, medyo nagkaroon lang kami ng, hindi lang kami masyado nag-connect. Meron lang ako mga inquiries na medyo malabo yung answer, pero okay naman sa huli na kasundo naman na. So okay naman na, dapat lang talaga. Parang parang kulang ng willingness to assist yung admin ng page. Parang Oo, may admin. hindi siya masyadong willing tumulong. Bala ka kung ano. Pero okay naman pagdating dito si Kuya, Si Kuya Ambet. Kuya Ambet. Oo, Yun, sobrang bait naman mabait niya. naman siya. Okay naman kausap. Yun lang, sa page lang. Yung medyo siya. Parang syempre first timer ka, hindi ka pa naman nakarating sa campsite nila. So gusto mo malaman kung pwede ka pang magganito or magganyan, makapili ng ganyan. So parang medyo kulang lang siya ng konti niya yung willingness na sinasabi ni husband na konting improvement lang siguro sa customer service nila pag sa inquiry. Yan. So yeah, let's start na sa location. Magre-review tayo ng naging experience natin mula sa location hanggang sa naging experience namin nung nandito na kami sa place. Yan, location first. Okay, yun. Teka muna. Ayan, hindi naman siya kalayuan. Yung sa location, hindi siya kalayuan. So, from Quezon City, From Quezon City, mga 3 hours siguro. Kasi kami nasa Quezon City kami, Tandang Sora. Medyo malapit siya kung dadaan ka sa Antipolo. Hindi ka na mag-expressway. So, mas malapit siya sa amin. 3 hours lang siguro ang tinakbo namin. Kasama na stopover doon sa traffics. Yun. tsaka yung madadaanan mo rin may magaganda ka madadaanan. So, maganda siya. Maganda yung scenery sa daan sa Tanay, sa Pililla Rizal. Pililla. Ayan, so, Hindi puro buildings, puro puno na. So doon pa lang parang nire-ready ka na niya. nire-ready ka na niya. Ayan. Parang kinukondition ka na papapuntaan na talaga sa maganda yung lugar. Yeah. So, tsaka hindi siya mahirap hanapin Kasi sa inquiry pa lang, isisend na nila sa inyo yung right pin nung location
Wazeable naman siya. Yes, Wazeable tsaka sa Google. Kailangan mo lang sundin yon. Pag sinunod mo yon, hindi ka mawawala. As in, sobrang dali lang niya. Hindi siya yung katulad ng iba na napakahirap puntahan. And then, nung nag-arrive nga kami, eto na, si Kuya Ambet, winelcome na kami. Before pa nun, yung daan, Yung yun lang daan. yung medyo sa location. Sakto lang talaga yung isang sasakyan sa daan. So, pag may medyo mahaba yung papasok niya, pag may nakasalubong ko along the way, sa gitna, hindi namin alam kung sino aatras o sino aabante. Kasi talagang sakto, kahit bike, hindi na magkakasya pag may nakasalubong ka. Makipot. So, tsambahan siguro talaga. Pero, yung papasok kami, wala naman kami nakasalubong. Kaya okay, iniisip lang namin. Kasi siguro mga 5 minutes, 3 minutes na ganun yung daan. Pag may nakasalubong ka sa gitna, hindi namin alam kung paano Nahirap. gagawin. Siguro Oo. gigilid ka lang talaga. Hindi ka makakagilid kasi nga mataas yung ano eh. So talagang mangyayari, atras kayo, yung sino atras sa inyo, tapos mamaya pagbalik mo, meron na namang kasalubong, atras ka na naman, parang gano'n. Ayun lang. Ayun lang na... Kaya siguro medyo strict sila sa check-in time siguro. at sa check-out para hindi kayo magsasalubong. So, walang mahihirapan, walang masa-stress, di ba? Walang Bali, urong. ang check-in is 2 o'clock. Check-out is 12. 12 p.m. Yun. Yeah. So, yun. Sunod na lang tayo sa time para Para walang walang hassle sa lahat. Yun. And then yun na nga, nung pagdating namin, winelcome kami ni Kuya Ambet. So, sobrang lawak na place, napakaganda. Very approachable siya. I-assist niya kayo kung papipiliin niya kayo. Papipiliin niya kayo kung saan niyo gusto na mag-pitch ng tent. Ganon. Kung magte-tent pitching lang kayo or magka-car camping kayo. Kasi sa car camping, ayan, Yan, katulad nito sa likod, sa harap mismo kayo ng lake, meron diyang designated area para sa magka-car camping. Yan. So, sa sobrang laki naman ng place, may mapipili naman kayo. Kasi parang may mga hukay siya. May slots siya para sa tent. So, Kasi yan. medyo paslant yung Yung place. So, ginawa nila parang mukay sila slot per slot para maging pantay yung tulog nyo. Ganun mangyari. Pero, pag naubos, konti lang slots na yon. So, pag nawala na yon, napuno na, mapipilitan kayo dun sa paslant na Slant pwesto. na pwesto. Yun lang. Pero sa car camping, medyo straight siya. Dito sa likod. Kaya nga lang, kikita nyo, walang puno. So, Init. kung okay sa inyo yung init, pwede kayo sa car camping. Yun lang, dito sa area namin, medyo madilim. Dito sa tent pitching, pwede ka tumabi sa puno. Doon sa car camping, walang puno talaga. Yun, so, yung place nga, parang wala ka sa Laguna. Parang nasa ibang place ka, yung mas malayo sa Laguna. Ganun yung mafe-feel mo. Malayo siya sa, parang alam mo yung Quezon City, Laguna lang pupunta mo, pero ganito yung makikita mo. Sobrang sulit na. Ang ganda talaga. Yung toilets nila, meron silang 4 na toilets, and then meron silang 3 Check natin yung bathroom. toilet nila yan. So, tingin naman So, namin meron hindi silang kayo dalawang bathroom, kakaubusan. tsaka dalawang Or Kasi hindi naman ganun kalaki rin yung place. Malaki yung place, pero yung slot nga for the camping, hindi naman siya ganun karami yung slots. Kasi nga para may uka yung bundok, di ba? Dun yung ilalagay yung mga tents nyo. Para patag. Konti lang yon. So parang hindi siya ganun magiging crowded. katulad ng ibang campsites. So far nga, ito ang pinaka-favorite na Malinis siya. campsite na napuntahan namin. Ito yung, out of 3, ito yung favorite namin. Sabihin ko Okay As of siya. now, okay siya. ito Okay yung din wash naman sa area. River Ranch. Sa Viewscapes, ayaw na Yan, namin so, doon kasi and medyo kasama crowded niya yung mga talaga. life vests. Ang dami So, ng kung hahanapin masyado nyo na siyang nasan yung wash mainstream. area. So sa River Ranch, okay rin. Medyo okay din. Yun nga lang. Tabi ng toilet lang. Unlike kasi dito, pwede ka mag-swimming. Then medyo malalim-lalim din. Tapos may free balsa. Ayun yung balsa. Pwede ka mag-kayak. Free lang yun. Wala siyang bayad. Babayaran. Sa River Ranch kasi, foot deep lang siguro yung river. Tubig. So parang hindi ka masyadong makakatambog. Ito, Ito, makakalangoy ka talaga. makakalangoy ka talaga. And i-compare mo nga, dahil gusto nga namin sa Mapanwepe sana, Mapanwepe, hindi ka makakalangoy. Ang sabi nila, Bawal may daw. mercury Mataas daw content. yung mercury content. so ito, ayan, free ka kahit saan mo gusto lumangoy o kahit gaano ka katagal dyan, okay lang. And then yung wash area nila, may
O, dalawa. Tatlo siya actually. Tatlong parang slots sa wash area. So, okay din. Hindi. Tapos malakas ang tubig Malakas ang tubig. Yung sinasabi nila may mga amoy or ganyan. Wala. Foul odor, wala. Okay siya. And okay naman. Yung CRs din, yung mga CRs, hindi man siya naka-tiles. Parang rustic yung itsura. Pero malinis naman siya. Malinis. Parang hindi naman siya na ganun, And then, Oo. may bidet din. Then, okay rin yung water pressure. And in fairness, yung toilet bowl, ang linis Mm. Oo. Parang pagpasok mo, ay, okay siya kahit Mm. hindi naka-tiles talaga. And then, ayun nga, ang in-offer nila dito is may tent pitching ka, may car camping, and may A-house sila. May parang mga kubo. May extra charge lang yon. So, pag nag-inquire kayo, ask nyo lang kung how much yung A-house nila, kung magkano yung rent. Then, meron rin parang elevated na kubo, yung may rope. Yung may labas. rope na, ewan ko anong tawag doon. Parang nakahang ka sa rope, tapos pwede ka humiga doon. Parang, maganda rin doon. Kasi medyo malayo siya dito sa area ng lake. Pero okay na rin. Kung wala kayong tent, pwede kayong mag-rent doon. And yung place, malawak din siya. So, yung mga anak nyo, kahit kayo, makakapaglaro talaga dito sa place na to. Sobrang makaka-relax kayo. Family, Saka yung family nyo, especially yung mga anak nyo, talagang ma-enjoy nila, makakapag-swimming, makakapagtakbo-takbo sila dito sa gilid, may swing. Alam mo yun? Marami siyang pwedeng gawin. Unlike sa iba nga. Na Like, punong-puno ibang napunta na. namin, wala ka, ayun, yung view lang, yun lang. Then walang activities. Ito may kahit na paano meron kung may kayak nga, may isa balsa. Then pwede ka mag-swimming. Then may mga iba pang swing nga, mga Activities, yung meron kang ibang pwedeng trip, hindi lang yung camping lang. Ganun. And ano pala, ang rates nila sa tent pitching, 300 per pax per night yun. Sobrang mura na nun. Kasama na ang tent pitching dun. 300. Tapos, free parking area. Sa iba may bayad yun. Dito free. So, per night nyo or per day nyo, 300 per pax. Pag car camping, 1,500 per pax. Good for 3 na yun. 1,500 good for 3 pax na. Sa car camping. Sa car camping. Pag may sobra kayo na kasama, additional 300 lang per night yon. So, pwede na. And then, kung moto camper kayo, pwede nyo itabi yung motor nyo sa tent nyo. So, sa 300 pesos, sa ganito kagandang place, panalo na, sulit na, wala ka nang hahanapin pa. Tapos, free din yung bonfire, paggamit, griller. Basta siguro mag-a-ask ka lang kay Kuya Ambet kasi kami hindi pa Meron naman sariling dala kasi. may sarili kaming dala. So ayun lang. Parang sobrang happy kami na nakita namin tong Anika Happiness. Hindi mo kailangan lumayo. Para kasi hindi mo ma-feel yung biyahe dahil Malapit lang. Tapos walang traffic. Bundok na to eh. So bundok to ng Sierra Madre daw, sabi nila. So, wala ang problema sa daan na traffic light or kung banggaan. Wala talaga kasi parang napakaluwag ng daan. Konti lang yung makikita mong kotse, makakasabay, ganun. Kaya, hindi ka may stress along the way. Saka mga puno yung surroundings Mga puno. Oo. Nakaka-relax. So, what is your, tsaka pala maganda yung rules nila dito Ayaw nila dito ng mga kamote campers. Makikita nyo pala pag nag-inquire kayo, nakalagay na doon yung mga kailangan nyo silang sundin, ipopost ang mga kamote campers. Medyo straightforward lang. Oo. Yung pagka ano nila doon, parang bawal ang kamote, papauwi namin. Yung parang may ganun na agad sa page nila na ipopost namin sa Facebook. Sana sa mellow way. Ng konti. Oo, kaso ganun. Pero, siyempre, nila yung page nila yung wala naman tayong magagawa. Pero, mas maganda yon kasi parang sa unang, alam mo na. Oo, na strict siguro sila dito. Sila. Kasi 9 o'clock. 9 o'clock, quiet time. Wala na talaga. Tahimik na siya. And may nakalagay doon na parang may right yung management na pagsabihan ka kapag ka At pauwiin ka pauwiin pag ka. ayaw mo talaga sumunod. Oo.
Which is good kasi makakapahinga ka talaga. Kasi syempre gusto mo lahat naman ng tao dito. Nagka-camping, gusto mo makapahinga ka, ma-relax ka. Tapos ang ingay nung katabi mo or ang gulo, 'di ba? So very good naman din. Yung purpose nila is maganda rin naman talaga. So what's your rate? Ako ang rate ko dito is 9.5. Ganun siya kataas para sa akin. 9.5. Mataas naman siya. Siguro sa akin para sa room for improvement lang. Siguro 9 lang. 9 lang sa akin. Pero mataas pa rin kasi ang akin lang yung sa daan nga. Oo. Medyo siya eh. Halos sakto lang talaga yung sasakyan namin eh. Tapos pag may asalubong kain lang na kunyari gusto kong lumabas, may nakalimutan ko may bilhin. Parang tatamarin ka na paano kasi sa gitna kung may maasalubong ka. Ang hirap umalis. Then yun nga, yung sa customer service nila, yun lang siguro. Pero overall sa akin, okay tong place na to. O 9.5. Ang sarap pa ng tulog mo kasi sa gabi malamig. Malamig siya compared sa ibang campsite. Hindi namin alam, siguro kasi dahil nasa bundok nga rin. Pero sa viewscapes ba? Tsaka wala akong electric fan Wala akong electric fan nun. Malamig siya, madaling araw, like 2 p.m., 3 p.m. Malamig na siya. Nakalimutan kasi namin dalhin yung charger nung tawag dito? Nung Blue Yeti. So, tinitipid lang namin yung 30% ngayon na battery. Kasi 3 days kami dito. So, yun. At pagkasyahin namin yung second day pa lang namin to. So, ang babayaran natin is 1-2 for 3 days. 3 days. 1-2 for 3 days. So, sobrang sulit. Para lang kumain sa isang restaurant nun. Isang kainan ng restaurant mo dito 3 days na. At ito ang pinakamaganda sa lahat. Siyempre, nasa sayo naman yun kung gagamit ka or hindi. Yung signal dito, wifi, malakas. Malakas ang internet. Kahit data, malakas. So, para sa amin na sobrang ganda. Na may business. Oo. Oy, Shawarma Manila, shout out. Kung gusto niyo na Arabic food pala, guys, Arabic food, authentic Arabic food. Meron kaming restaurant dyan sa Quezon City, Visayas Avenue, Shawarma Manila. Saka sa Las Piñas. Saka sa Las Piñas, sa BF Resort Village. So pag nagki-crave kayo daan naman kayo, kita-kita tayo doon. Maganda siya kasi kahit paano pagtrabaho pa rin kami. Kahit nandito kami, kahit ilang minuto lang. Yung iba kasi sabi nila gusto nila mag-disconnect talaga. Which is mahirap din sa part ng ibang may trabaho or business nga. Katulad yan, kahit paano nakakapagbigay kami ng instructions, may emergencies na nangyari, kaya namin i-accommodate yung mga queries nila. So okay pa rin yung kahit may signal. Hindi naman kailangan bumabad sa wifi or magkaroon ka lang ng connection dun sa business or sa trabaho mo. So yun, makakaipahinga ka ng maayos. Actually, bumalik nga yung childhood memories ko nung nag-swing ako. Ay, grabe, nakakatuwa. Yung swing nila, kasi pwede mong lakasan, hindi yung swing na maliit lang. Pwede mong lakasan. So, parang ang saya. Yung mamimiss mo ng bata ka, gano'n. Tapos, syempre, ako, lumaki kasi ako sa probinsya. By the way, taga Laguna kasi ako, Santa Maria lang. So, malapit lang dito. Malapit lang dito talaga. So, parang babalik yung mga memories mo ng bata ka. So, kung kayo, ganun din, visit nyo tong Anika Happiness. Nakakatuwa talaga. Nakaka-happy siya. Yun. So, yun. Yun lang. Ano pang masasabi ko? Na Anika Happiness. Good job. Good job. See you guys on our next camping vlog. Bye!